pong alas 4:49. Magandang umaga, ngayon po'y araw ng Martes, 27 ng Disyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Bagyong Nina, humina na at inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Pinsala sa agrikultura sa Bicol Region umabot na sa mahigit 3 bilyong piso. Mabilis na pagsaayos ng mga nasirang transmission lines ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, ipinag-utos na ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Biyahe ng mga eroplano sa NAIA balik normal na matapos ang kanselasyon ng mahigit 300 flights kahapon. At biktima ng paputok bago pa sumapit ang pagpapalit ng taon, umakyat na sa 48. Ngunit bilang ng mga biktima, mas kakaunti kumpara nung nakaraang taon. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Camarines Sur, Albay at Catanduanes matapos salantain ng bagyong Nina. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kailangan na nilang magamit ang calamity fund ng mga probinsya dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo. Sa Bato, Catanduanes, unang naglandfall ang bagyong Nina bago sa Sagnay, Camarines Sur noong linggo ng gabi. Maraming istruktura ang nawasak at may mga poste at punong kahoy ding nabuwal. Sa ngayon ay nagsasagawa ng clearing at relief operations ang mga otoridad sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. 3 napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Nina sa lalawigan ng Quezon. Maraming lugar din ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa mga nabuwal na mga poste at mga puno bunsod ng malakas na hanging dala ng bagyo. Narito ang hataw na balita ni Jafet Cablaida. Matapos manalasa ang bagyong Nina, tumambad ang lawak na iniwan nitong pinsala sa lalawigan ng Quezon. Maraming puno at poste ng kuryente ang nabuwal at lubog sa baha ang maraming pananim at palayan. Sa impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 3 ang napaulat na nasawi dahil sa bagyo. Isa ang nakuryente na kinilalang si Christopher Sanchez, habang ang 2 ay nabagsakan naman ng puno at nilipad na bahay habang lumilikas sa Mulanay, Quezon. 4,400 pamilya naman o katumbas ng 19,000 at 500 individual ang nagsilikas noong kasagsagan ng bagyo, ngunit ngayon ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Higit na naapektuhan ng bagyo ang Southern Quezon, kabilang dito ang bayan ng San Andres, Mulanay, Catanawan at San Narciso. Ayon sa PDRRMO, posibleng matagalan pa bago maibalik ang supply ng kuryente sa mga nabanggit na lugar. They have 1,500 partially and totally damaged houses. Walang kuryente at walang tubig. Sa ngayon ay nagpadala na rin sila ng relief goods sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Muling ipagpapatuloy ngayong araw ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations sa mga nawawalang crew ng lumubog na cargo passenger ship sa Batangas. Ayon sa Batangas Police, isa ang naitalang nasawi ng lumubog ang MV Starlight Atlantic Ferry kahapon ng umaga sa Barangay Corona, Tingloy, Batangas sa kasagsagan ng bagyong Nina. 14 naman ang nailigtas, kabilang na ang kapitan ng barko. Itinigil kahapon ng PCG ang search and rescue operation dahil bukod sa madilim na ay malakas pa ang water current. Nagbigay na ng direktiba sa Department of Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga ahensyang nasa ilalim nito na madaliin ang pagsasaayos sa mga nasirang power transmission lines sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Nina. Ito ay upang maibalik sa lalong madaling panahon ang supply ng kuryente. Kahapon ay idineploy na ng kagawaran ang Task Force Kapatid upang magsagawa ng aerial at ground patrol sa lawak ng naging pinsala ng bagyo, partikular na sa Southern Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, agad na isasagawa ang restoration sa oras na matapos ang kanilang assessment sa naging pinsala sa facilities at operations. Sa ngayon, kabilang sa mayroong power outage dahil sa bagyo ang lalawigan ng Catanduanes, malaking bahagi ng Albay at Camarines Sur.
Dumating na sa Vira, Catanduanes kahapon ang ilang relief goods na ipinamahagi sa mga naapektuhan ng Bagyong Nina sa lalawigan. Sakay ng C-130 plane mula sa Mactan, Cebu ang 1,500 food packs mula sa DSWD Central Visayas Region. Ang isang relief box ay naglalaman ng pagkain para sa isang pamilya na maaaring tumagal ng 3 araw. Ngayong araw naman ay naasang 2 eroplano pa ang darating lulan ang karagdagang pagkain at iba pang relief assistance para sa mga typhoon victims. Hinimok ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na tumulong sa pagre-repack ng mga tulong na ipamamahagi sa mga biktima ng Bagyong Nina. Ayon kay DSWD Secretary Julie Tagiwalo, hanggang ngayon ay patuloy ang isinasagawang repacking sa mga relief goods na ipadadala sa mga lalawigang lubhang naapektuhan ng bagyo. Dagdag pa ng kalihim, linggo pa lang ay nakapaghatid na ang kagawaran ng relief assistance para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Tiniyak din ito na sapat ang pondo ng DSWD para tulungan ang mga kababayan nating biktima ng bagyo. Humina na ang Bagyong Nina matapos itong mag-landfall ng 8 beses at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 240 kilometers southwest ng Iba, Zambales. Taglay nito ang lakas ng hangin 120 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 150 kilometers per hour. Patungo ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nasa ilalim pa rin ng Signal Number 1 ang Lubang Island, Bataan at Southern Zambales. Iba't ibang gamit sa paggawa ng shabu ang nasabat sa isang apartment sa San Juan matapos itong salakayin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Narito ang hatong na balita ni Brian De Paz. Sa bisa ng search warrant ay nagsagawa ng raid ang National Bureau of Investigation Task Force Against Illegal Drugs sa isang apartment sa 190B Wilson Street, San Juan City. Tumambad sa kanila ang mga container, drum, mga makina, components at ingredients sa paggawa ng shabu. Ayon sa NBI, bahagi pa rin ito ng kampanya na buwagin ang mga makinarya ng paggawa ng illegal na droga sa bansa. Based on the evidence that we have confiscated and seized the drugs, I think it's all over the Philippines. Iniimbestigahan ng NBI kung may koneksyon ang may-ari nito sa nagdaang operasyon ng NBI sa Little Baguio, San Juan, kung saan nakasabat rin sila ng aabot sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng shabu. I think what they're doing is they manufacture drugs in a particular area and then they dismantle it. Tapos pinaghiwalay-hiwalay nila yung mga makinarya so that hindi siya matitrace. Ayon sa NBI, sasailalim pa sa eksaminasyon at pag-iimbentaryo ng kanilang chemists ang mga nakuhang drug component bago malaman ang halaga nito. Inaalam pa ng NBI kung kanino nakakontrata ang nasabing laboratorio. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, San Juan City. Tatlong hinihinalang tulak ng droga ang nakipagbarilan umano sa mga pulis matapos ang isinagawang bypass operation sa Quezon City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, kakakakuha lang ng scene of the crime operatives ang 3 bangkay ng hinihinalang tulak ng droga dito sa kalsada ng Riverside matapos nga itong makipagbarilan sa mga tauhan ng Quezon City Police District Station 2 kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Isang bypass operation ang isinagawa ng Quezon City Police District Station 2 laban sa mga suspected pusher na sina Regidor Gabihan alias Rene at sina alias Alvin at alias Jerome. Matapos nga magkaabutan ng illegal na droga at ng bypass money ay doon na nalaman ng mga suspect na pulis pala ang katransaksyon. Doon na umano nanlaban ng mga lalaki sa mga pulis gamit ang 45 kalibre na baril. Napuruhan naman ang mga lalaki at matapos labanan ito ng mga pulis, na-recover sa mga suspect ang 2 bulto ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga sa 30,000 piso at 3 baril na kalibre 45.
Ayon kay Police Superintendent Igmedio Bernaldez, Station Commander ng QCPD Station 2, galing pa ang mga sospek sa Caloocan City at lumipat sa Quezon City para magtulak ng droga. Sila din umano ang itinuturong mga dating sumuko na pinagkukunan ng droga at kinabibilangan ng holdupper at mga grupo ng gun for hire. Nakita din ng isang ID ng barangay galing kay Regidor Gabihan na barangay tanod ng barangay 12 sa Caloocan. Sa ngayon June ay inaalam na ng mga pulis kung kabilang nga ito sa grupo ng mga sindikato at kung kasama ito sa drug watch list. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hello Monica, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. Russia expands search operation in the Black Sea for victims of military plane crash. The Tu-154 plane was carrying Russian Defense Ministry representatives, journalists, and members of renowned Alexandrov Military Choir and Dance Ensemble to Syria who were to perform for Russian troops. Russia's Defense Ministry spokesman Igor Konashenkov says rescuers have been working around the clock and their number has been increased. He adds 11 bodies and 154 body parts have been recovered in the first 24 hours. China's foreign ministry says the country is strongly discontent with the signing of U.S. National Defense Authorization Act for fiscal year 2017. It urges U.S. to abide by its commitment and to stop its military ties with Taiwan. The act signed by President Barack Obama allows U.S. Defense Secretary to conduct communication activities between senior military officers from the U.S. and Taiwan. Ministry spokesperson Hua Chunying says it has violated the principles of the Three China-U.S. Joint Communication and has interfered in China's internal affairs, though the Taiwan-related content in the act is not legally binding. Meanwhile, Venezuela extends the use of the old banknotes until January 2, 2017, indicating that it will take some time for more banknotes to be circulated. The government says over 13 million Bolivar new banknotes have already begun to appear in the market. Another batch of 35 million is soon to arrive and will be in circulation before the end of the year. Venezuelan President Nicolas Maduro announced on December 11 the withdrawal of the old banknotes in 72 hours in a bid to crack down on black market trading. The new currencies have not arrived as scheduled, which has led to a chaotic situation on the market. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you Monica for those news. Samantala, nasa 3.5 billion pesos na ang naitalang pinsala ng Bagyong Nina sa agrikultura sa Bicol Region. Pinaka-naapektuhan ang mga palayan na umabot sa 2.3 billion pesos ang napinsalang pananim. Sumunod ang mga tanim na mais at iba pang high-value crops. Ayon sa Region 5 Civil Defense Department, mahigit 60,000 mga magsasaka ang naapektuhan ng pagkasira ng mga pananim. Patuloy naman ang kanilang isinasagawang assessment kung gaano ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura maging sa infrastruktura ng Bagyong Nina. Maaari na makabiyahe ang mga pasahero dahil wala ng canceled flights sa NAIA ngayong araw. Ngunit may ilan pa ring delayed na biyahe kaya payo ng Manila International Airport Authority sa publiko, i-check muna ang schedule ng kanilang mga flights sa mga airline companies upang maiwasan ang aberya. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Balik normal na ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport matapos maantala ang mahigit 300 flights kahapon dahil sa masamang panahon. Hanggang ngayon ay puno pa rin ang mga pasahero sa loob at labas ng Terminal 3. Ang karamihan sa mga ito naapektuhan ng mga nakansilang biyahe kahapon. Ayon sa Manila International Airport Authority, wala nang mga canceled flights ngayong araw, ngunit marami pa rin ang mga delayed na biyahe. Gaya ng ilang biyahe ng Philippine Airlines mula dito sa Maynila patungong Katarman, Busuanga, Singapore and vice versa. Nagtatrabaho sa Norwegian Embassy si Alicia, isa siya sa libu-libong na stranded na pasahero. Ang kanyang ticket, imbis na alas 5 ng umaga mamaya, nailipat ito ng alas 3 ng hapon. Si Arlene naman,
uuwi sana sa Zamboanga upang dumalo sa libing ng ama. Alas 10 ng umaga dapat kahapon ang kanyang flight, subalit nailipat ito ng alas 5 ng umaga sa December 29 pa. Sabi ko na wala na akong magawa kapag walang talaga flight. Sabi ko nga sa pinsan ko, bakit yan sila ganyan? Kailangan ako sa tatay ko. So hintayin nyo po hanggang 29 dito kayo? Po, maghintay na lang po. Ganyan na lang. Tiniyak naman ng mga airline company na magbibigay sila ng libreng rebooking sa mga pasaherong naapektuhan ng aberya o di kaya naman ay full refund. Mabigyan ng suporta, gaya ng mga pagkain at saka nagbabayad naman ng tax tayo eh. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Di ba? So walang silbi lang pala yun, yung pag mga bayad natin ng tax, tapos yung ticket ang mahal, buti kung mura lang. Dapat lang bigyan talaga ng pansin yan sa gobyerno natin. Paalala naman ng MIA sa mga pasahero, before coming to the airport, to check the websites of the airlines, or call the airlines, or call their travel agency. They may call us also to be guided that if the flights are coming or not. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, NAIA. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang pandagat sa Sorsogon at Masbate na makabiyahe matapos alisin ng Pag-asa ang babala ng bagyo sa Bicol Region. Ayon sa PCG Bicol, 475 rolling cargos at mahigit 3,000 pasahero ang pinahintulutan ng makabiyahe sa mga pantalan ng Bulan, Pilar at Matnog sa Sorsogon. Gayon din ang 73 pasahero, 22 rolling cargos at 2 motorbangkas sa Masbate City, Katangian at Bayan ng Placer sa lalawigan naman ng Masbate. Naghanda ng 206 milyon na halaga ng relief goods ang Department of Social Welfare and Development para sa mga apektado ng Bagyo Nina sa 27 probinsya sa bansa. Ayon sa kagawaran, lahat ng mga residente sa Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas Region na nangangailangan ng relief goods ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang mga local government unit para makahingi ng ayuda. Bukod sa pagkain, namamahagi rin ang kagawaran ng non-food items gaya ng malong, kulambo at hygiene kits. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang repacking ng DSWD ng relief goods sa kanilang national warehouse sa Pasay City. Hinimok ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na tumulong sa pagre-repack ng mga tulong na ipamamahagi sa mga biktima ng Bagyo Nina. Nasa 2,000 mga pasahero ang naghihintay pa rin na makasakay ng bus patungo sa mga probinsya matapos may stranded sa Araneta Bus Terminal. Ito ay dahil hindi agad makabiyahe ang mga bus pabalik ng Maynila dahil sa Bagyong Nina. May hatol na balita si Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning June, at sa ating mga kasangbahay, hindi nga natuloy makauwi sa taktang oras ang humigit kumulang 2,000 pasahero dito sa Araneta Bus Terminal pauwi sa kanilang probinsya dahil nga sa pananalasa ng Bagyong Nina. Mula December 24 hanggang kahapon na ma-stranded nga ang mga pasahero dito sa terminal, kaya't imbis na makauwi ay nagpalipas na lang ng ilang araw dito ang mga pasahero para maghintay ng kanilang masasakyang bus. Sayang daw kasi ang kanilang ginawang effort at gumastos na rin sila para magbakasyon. Dahil nga sa nangyari June, dumoble nga dito ang dami ng pasahero sa terminal dahil dumating naman ang mga nakabook ngayong araw na babiyahe. Ayon sa pamunuan ng terminal, mga biyaheng papuntang Visayas, partikular na Sea Travel papuntang Iloilo, Bacolod, Capiz, Antique, Aklan, Samar at Leyte ang kinansila ang biyahe dahil nga dito sa Bagyong Nina. Una na din nag-abiso ang Coast Guard sa mga pantalan na suspindihin ang mga babiyahe na maglalayag sa karagatan. Samantala, June, umabot din sa mahigit 10,000 mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Bicol, Central, Eastern at Western Visayas. Nasa mahigit 1,000 rolling cargos, 28 vessels at 5 motorbangka ang hindi nakabiyahe sa mga seaport sa mga nasabing lugar. Sa ngayon June ay dahil nga sa paglayo ng Bagyong Nina at unti-unti na nga bumubuti ang kalagayan ay balik na rin sa operasyon ng mga biyahe dito sa terminal at ang ibang mga pasahero ay natuwa na rin dahil makakauwi na rin sila sa kanilang probinsya para magbakasyon. Yan muna ang update mula dito sa Araneta Bus
bus terminal. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Nais namang paimbestigahan ng ilang mambabatas ang umano'y hindi pagsunod ng telecommunication companies sa mga probisyon ng Free Mobile Disasters Alert Act o ang batas na nag-oobliga sa mga telco na magpadala ng alert messages sa kanilang subscribers ukol sa bagyo. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribohok. Nagsumite ng resolusyon sa mababang kapulungan ng Kongreso si Bayan Muna Representative Carlos Zarate upang imbestigahan ng telecommunication companies kung sila ay tumutupad sa kanilang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 10639 o ang Free Mobile Disasters Alerts Act. Ayon kay Congressman Zarate, nararapat na ipatupad ng Telcos at National Disaster Risk Reduction and Management Office ang naturang batas para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga maaapektuhan ng paparating na bagyo. Nag-ugat ang panukala sa reklamo ng ilang subscriber na umano'y hindi nakatanggap ng text alerts nang manalasa ang Super Typhoon Lawi noong Oktubre. Sa ilalim ng The Free Mobile Disaster Alerts Act, obligado ang mga telco na magpadala ng text alerts o impormasyon kaugnay ng paparating na bagyo o anumang kalamidad sa kanilang mga subscriber. Nais naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na talakayin ang usaping ito sa deliberasyon sa renewal ng franchise ng ilang telco. Ito ay dahil mismong siya na nasa Bicol ngayon ay hindi nakatanggap ng text alert sa paparating na bagyong Nina. Smart, we already approved them on third and final reading sa House. But yung Globe pending pa rin yung kanilang franchise. So isama na rin natin sa pag-imbestiga during the deliberations on the applications of their franchise. Ang kumpanya na mapatutunayang lumabag sa batas ay maaaring magmulta ng hanggang 10 milyong piso o masuspinde o mapawalang bisa ang kanilang prangkisa o permits. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Bago pa man ang mga selebrasyon sa pagpapalit ng taon, 48 na agad ang nabiktima ng paputok batay sa ulat ng Department of Health. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Umabot na sa 48 ang bilang ng firecracker-related injuries batay sa pinakahuling tala ng Department of Health. 42 sa mga ito ay mga lalaking may edad 40 hanggang 62 taong gulang habang menor de edad ang iba pa. 13 ang nagtamo ng eye injuries dahil sa paputok. Isa ang nakalunok ng pulbura. 11 naman sa mga biktima ay mga bystander o nanunood lang ng tamaan ng paputok. 25 sa mga naputukan ay mula sa Metro Manila at pangunahing ginamit ng mga biktima ay ang ipinagbabawal na Piccolo. Ngunit ayon sa DOH, mas mababa pa ang bilang ng mga naputukan ngayon kumpara sa kaparehong petsa noong 2015 na umabot sa 78. Bukas naman ang 70 DOH accredited hospitals upang tumanggap ng firecracker-related injuries ngayong holiday season. Ang kampanya natin ay iwas paputok, fireworks display ang patok. Pinaghahanda pa rin natin ang mga ospital during this season kasi historically talaga mas maraming injuries during this time of the year. Muli ring nagpaalala ang DOH sa publiko sa panganib na dulot ng paggamit ng mga paputok sa kalusugan ng tao. If you're going to use firecrackers, the risk is about getting injuries, which can be maiming, you lose your fingers, or even it can cause death. Maaari din itong magdulot ng respiratory problems kapag nalanghap ng isang tao ang usok mula sa mga paputok. If you're using pyrotechnics, ang danger naman nun ay sa pollution it creates. May inhale kayo mga fine particles, okay? Smaller than the diameter ng hair. So it goes straight into your lungs. Then it will cause respiratory ailments. Payo rin ng mga eksperto sa publiko na manood na lamang ng fireworks display sa kani-kanilang mga lugar sa halip na magpaputok upang makaiwas sa disgrasya. Sana wala ng firecracker injuries, no? Kasi common yan sa kamay eh. Sa kamay nakikita yung mga injury sa mukha, no? Sa mata. So hangga't maaari iwasan na natin magpaputok.
Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Dalawang lalaking hinihinalang drug pusher ang nakaengkwentro ng mga pulis sa Caloocan City kagabi. Samantala, isang lalaking biktima ng pamamaril ang natagpuang nakahandusay sa C4 Road sa Barangay 8 sa Caloocan City pa rin. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, magandang umaga. Yes, Pet, baril ang dalawang lalaking hinihinalang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng isang bahay sa BMBA compound sa Barangay 118 Caloocan City bandang alas 10 kagabi. Kinilala ng mga otoridad ang mga nabaril na sila alias Darwin at alias Adrian. Ayon sa otoridad, tumawag ang isang concerned citizen sa pulis at isinumbong ang umano'y talamak na bentahan ng ilegal na droga ng mga sospek sa lugar. Nang rumisponde ang mga pulis, naabutan pa umano na nag-aabutan ng hinihinalang shabu ang mga sospek sa labas ng bahay. Mabilis na nagtakbuhan ng mga sospek kung saan nahuli ang tatlo nitong mga kasama, ngunit nakatakbo ang dalawa at nanlaban sa mga pulis hanggang mabaril ang mga ito. Na-recover sa mga sospek ang 38 kalibre ng baril at improvised shotgun o sumpak at mga sachet ng hinihinalang shabu. Sasampahan naman ng kaso ang tatlong mga sospek na naaresto ng mga pulis. Samantala, isang lalaki naman ang natagpuang nakahandusay sa gilid ng kahabaan ng C4 sa Barangay 8, Caloocan City, pasado alauna ng madaling araw kanina. Duguan ang katawan at ang ulo nito na nakabalot ng overall mask at nakatali ng masking tape ang mga kamay. Sa ngayon ay inaalam na ng otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Yan mo ng latest balita, Beth. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, nagulat ng live mula sa Caloocan City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor, Camera. Yes, Rina. Hi, Monica. Good morning. Here are the latest news from different parts of the world. A sinkhole formed underneath a house in Fraser, Michigan has forced families to evacuate after the giant crater threatened to swallow properties in the neighborhood. Signs of damage could be seen to the bottom half of the house exterior brick wall as the house slowly settled into the hollow ground underneath its foundation. 22 families, including the owners of the damaged home, were ordered to leave their homes. City officials believe a huge pipe or drain caused the formation of the sinkhole 50 feet beneath the surface. Meanwhile, launching ceremony of China-Lao Railway was held in northern Lao City, Luang Prabang, marking the official start of its construction. The railway starts from Kunming City of southwest China's Yunnan province and stretches a total length of over 400 kilometers to the Mohan-Baden border gate in northern Lao and then capital Vientiane. The construction is scheduled for 5 years with an investment of some 40 billion Chinese yuan RMB. The railway is an important part of the Pan-Asia Railway Network and a major route linking China, Laos, and Thailand. It is the first overseas route connecting directly with the railway system of China using Chinese standards for technology and equipment. In other news, clothing workshop in Lebanon offers jobs to female refugees. Bong Duquesa has the news. A clothing workshop in Sidon at the Mediterranean coast of Lebanon is offering jobs to female Syrian refugees to support their living in the country. The clothing workshop, dubbed as Mother Workshop, provides jobs for mothers aged from 30 to 60. Most of the mothers are refugees who had experienced wars. The workshop gives them half-year training on sewing before they could enter the workshop to do needlework. كتجربتي أنا شخصيا أنا زوجي متوفي من 27 عاما وعندي 3 أولاد فأنا عملت بالخياطة منذ 22 عاما وعلمت أولادي في الجامعات والمدارس والحمد لله يعني كتجربتي تجربة الصبايا نفس الشيء بالضبط يعني اللي عندها شاب اللي عندها 2 اللي زوجها متوفي اللي مطلقة اللي بتساعد أهلها فالجميع هنا أوضاع عائلية يعني متوسطة نوعا ما ويعانين من مشاكل مادية ويعملن لأجل عائلاتهم.
After these women in the mother workshop have mastered the skills, they would play their role at every link of the clothing production lines. The clothes they produce are either donated to local charity schools or sold to poor communities at low prices. الأزمة السورية كما تعلمين أفضت على الواقع اللبناني وعلى المجتمع اللبناني مزيدا من العبء وأصبحت الحاجة حاجة الملابس ومختلف أنواع الحاجات طبعا هي حاجة مرتفعة جدا في مجتمعنا اللبناني وخاصة في مدينة صيدا. It is estimated that there are about 1.5 million Syrian refugees living in Lebanon. Female refugees are among the vulnerable groups of them. It is important for them to master a skill to make a living, especially for those single mothers. In the mother workshop, female refugees have stable jobs and live a decent life. هنا أشير أيضا إلى أن النازحات السوريات الموجودات في المشغل يتقاضين راتب يوفر لهن ولأسرتهن المنزل وبالإضافة إلى المعيشة اللواتي هن بحاجة لها. أي تستطيع هذه الأم أن تستأجر منزلا في لبنان، ونظرا أن أسعار المنازل أجار المنزل في لبنان عالية جدا، تقوم باستئجار المنزل وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها التي قد تكون أسرة أرامل، أسرة أيتام بعض الأحيان. Bong Duquesa, UNTV News and Rescue, Middle East. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Monica. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Search and rescue operations sa 18 nawawalang crew ng MV Starlight Atlantic Ferry sa Batangas ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Mga bagong elevator at escalator magagamit na ng mga pasahero sa MRT Line 3 sa susunod na taon. Ilang bahagi ng bumagsak na military plane sa Black Sea na recover ng Russian divers. At Members Church of God International Singapore Chapter patuloy sa pagtataguyod ng blood donation drives katuwang ng Singapore Red Cross. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Martes, 27 ng Disyembre, 2016. Pabalik po ang Good Morning Kuya. Sa detalye po ng mga balita ay pagpapatuloy ngayong araw ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations sa 18 nawawalang crew ng lumubog na cargo passenger ship sa Batangas kahapon. Narito ang haro na balita ni Vincent Octavio. Bandang alas 7 kagabi nang dumating sa pantalan ng Batangas ang 14 na nakaligtas sa paglubog ng MV Starlight Atlantic Ferry sa Barangay Corona, Tingloy, Batangas. Kasama ring dinala sa pantalan ang narecover na 11 nasawi sa insidente na kinilalang si Laika Banaynal na isa sa mga crew ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, batay sa kwento ng mga nakaligtas bandang alas 10 ng umaga sa kasagsagan ng bagyong Nina nang hampasin ng malalaking alon ang sinasakyan cargo passenger ship kung kaya minabuti nilang tumalon sa barko. Nagtago sila, so kaya wala silang pasahero dahil lang yung isa sa procedure natin pag merong mga storm signal at i-cancel natin ng mga biyahe nila ay sila yung nagtatago sa mga cove para mas ligtas sila. Nagkataong ang mata ng bagyo ay bumaba at yung pinagtataguan nila ang napuntahan. Samantala, muli namang ipagpapatuloy ngayong araw ng PCG ang search and rescue operation sa 18 nawawalang crew ng lumubog na barko. Ayon sa kapitan ng barko, 33 silang nakasakay sa barko nang mangyari ang insidente. Tuloy-tuloy pa rin. Mga 3-4 na barko ang pinadala talaga doon ni Commodore Garcia para talagang mahanap yung mga nawawala pang mga crew. Hanggang hindi pa dinideclare na huminto, ay tuloy-tuloy yun. Iimbestigahan ng PCG ang pangyayari at aalamin kung may naging pagkukulang ang kapitan ng barko.
Samantala, dinala na rin sa Camilos Hospital ang 14 na nakaligtas upang isailalim sa kinakailangang atensyong medikal. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng panlalawigan ng Bulacan ang posibleng pagbaha sa ilang lugar na maapektuhan ng patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam. Narito ang hatol na balita ni Nestor Torres. Tuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam sa Bulacan dahil sa pag-apaw nito, bunsod ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Binuksan na ang main gate ng Bustos kung saan hanggang kagabi ay umabot na sa 140 cms ang pinakakawalan na tubig. Ayon kay Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado, posibleng magpatuloy ang pagpapakawala ng tubig ngayong araw kung magpapatuloy ang pag-ulan. Pinaghahandaan na rin ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagbaha sa ilang lugar na apektado nito. Ang minamatsyaga natin ngayon ay yung heavy rain sa San Jose del Monte na ang bagsak ng tubig dito ay sa Santa Maria, Bukawi, Marilao, May Kawayan. Nagkaroon ng konting pagbaha dito sa harapan ng SM sa Marilao pero passable naman. Samantala, itinigil na ang pagpapakawala ng tubig sa Angat at Ipodam matapos magpakawala ng tubig simula pa noong 20 ng Disyembre. Simula pa noong Linggo ay nakaalerto na ang lahat ng emergency responders sa lalawigan sa posibleng maging epekto ng Bagyong Nina. Idineploy ang mga ito sa mga flood-prone areas upang umasiste sa mga pamilyang kailangang lumikas sa mga evacuation centers. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Alamin naman natin ang update sa Bagyong Nina mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, wala na bang babala ng bagyo sa bansa, Ray? Wala na, John, pero yung bagyo natin, si Nina, ay nandiyan pa rin sa loob ng Philippine Air Responsibility. Ito yung namataan ng Pag-asa sa layong 360 kilometers sa west ng Iba, Zambales dyan. Typhoon category pa rin, John, pero hindi na ito direkta nakakapekto sa ating bansa. Pero sinasabi nga nila, wala na ngayong taon na bagyong papasok sa Philippine Air Responsibility, Ray, tama ba? Yes, mas maliit na yung chance dahil ilang araw na lang ay magpapalit na yung taon natin. So, wala tayong na-expect ngayon na panibagong bagyo o LP na makakapekto. Pero sa unang bahagi ng Enero, meron? Yes, ang projection nga ng Pag-asa, posible tayong magkaroon ng mas maraming mga pag-ulan and tropical cyclone dahil umiiral itong tinatawag natin ng La Nina condition. So, bagamat hindi ito full-blown na La Nina, pero ito ay posibleng magdulot ng maraming mga pag-ulan sa ating bansa. Okay, Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung nga po nga bagyong si Nina, wala nang direktang epekto sa ating bansa, pero yung northeast monsoon o amihan, dyan po sa may dulong Hilagang Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley, makakaranas po ng mahinang mga pag-ulan. Meron din po mga pag-ambon sa Ilocos Region at Cordillera. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas po tayo ng fair weather, pero may mga chance na magkakaroon din ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Isgarden, sa Quezon City at sa Puerto Princesa, hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature today. Tugigaraw 29, Baguio po 15 to 25 degrees Celsius. Ang Visayas area makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin, pero yung area po ng Samar at Leyte, mas malaki ang chance na magkaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 30 sa Metro Cebu, hindi po sa may area ng Tacloban City. Ang Mindanao po, makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. Yung Caraga Region, mas malaki naman ang chance na magkaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagtulog. Sa Cagayan de Oro City, hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature. Metro Davao 32 and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:19 a.m. atin ang pong sunset, 5:35 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo.
27 bagong elevators ang tapos nang i-install sa Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, inaasahang fully operational na mga ito sa January 2017. Samantala, tinatayang makukumpleto naman sa Pebrero ang ginagawang pagsasaayos at rehabilitasyon sa mga escalator. Ayon kay MRT General Manager Deo Manalo, sa pamamagitan ng mga ito ay mas mabibigyan ng maayos sa serbisyo ang mga pasahero ng tren, pangunahin na ang mga senior citizen, mga buntis at kababaihan at ang mga may kapansanan. Samantala, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga dadaan po dito sa may Magsaysay Boulevard at nasa lane po kayo na papunta sa Cubao, asahan po na wala pa magiging problema sa mga oras na ito dahil light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang doon naman po sa kabilang lane na patungo sa Nagtahan Bridge ay parehas din po ang sitwasyon, wala pang problema sa mga oras na ito. Silipin din po natin ang G. Araneta Avenue sa mga papunta po na San Juan. Asahan po na maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang doon naman po sa lane na papunta sa Quezon Avenue ay parehas sa sitwasyon ng inyong madadatnan. Wala pa rin po problema sa mga oras na ito. Tingnan din po natin ang bandang Maynila, particular po dyan sa may Recto Avenue. Doon po sa lane na papunta ng Divisoria, wala pa rin problema. No? Masarap pa ang pagbiyahe ng ating mga motorista. Samantalang sa kabilang lane naman po, doon po sa papunta sa Ligarda, light din po ang sitwasyon ng traffic. At yan po muna ang latest traffic update sa mga oras na ito. Samantala, pansamantalang inalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ipinatutupad na ban sa weekday sales sa mga shopping malls simula kahapon hanggang sa Biyernes. Ayon po kay MMDA Officer in Charge sa General Manager Tomas Tim Orbos, ang naturang week-long reprieve ay makatutulong sa mga commercial establishments upang makarecover sa mga naging epekto ng ban sa kanilang negosyo. Magugunitang ipinagbawal ang weekday sales sa mga mall noong nakaraang buwan upang maibsan ang matinding trapiko na nararanasan partikular na sa EDSA. Samantala, nilinaw naman ni Orbos na tuloy pa rin ang ipinatutupad na time restriction sa pagde-deliver ng mga non-perishable products mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Inirereklamo ng barangay officials ang pagtagas ng langi sa bayan ng Dinalupihan sa Bataan dahil sa masangsang na amoy nito. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Dismayado ang mga barangay official at mga residente sa bayan ng Dinalupihan, Bataan kung saan malapit ang sinasabing oil leak. Ayon sa mga ito, mag-iisang linggo nang may nakakaamoy silang langi sa naturang lugar. Inirereklamo nila ang masangsang na amoy dahil masama umano sa kanilang kalusugan lalo na ng mga bata. Nai-report na nila ito sa lokal na pamahalaan ngunit hiling ng mga ito ang agarang solusyon. Ang nasabing tagas ng langis ay nasa pagitan ng Barangay Tukop at Barangay Pagalanggang sa mismong tulay na dinadaanan ng mga tao at motorista. Gas. Isa rin sa ikinatatakot ng mga residente rito ay ang pagkakaroon ng sunog o pagsabog sa lugar, lalo na ngayong inaasahang may mga magpapaputok sa pagpapalit ng taon. Hanggang nagsasakit ko sa para ika nga mabantayin itong dito sa to ay para ika nga yung mga tama wala namin sa mga paputok. Pagka hindi ko inayos, siyempre sila yung mananagot po. Ayon pa sa mga ito, hindi lamang minsan nangyari ang naturang leakage, kundi noong 1983 pa meron na rin ganitong insidente. Matatandaan na dinadaluyan ng gasolina mula sa pipeline ng SBMA hanggang Clark Air Base para sa mga sasakyang panghimpapawid ang naturang daanan ng langis ang bayan ng Dinalupihan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Panlima ang Zamboanga City sa mga lungsod sa bansa na may malaking money circulation tuwing holiday season ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Zamboanga. Kaya naman nagpaalala ang BSP sa mga Zamboangenyo na mag-ingat sa inaasahang pagkalat ng mga peking pera. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento.
Este holiday season, manada el tatuma bentaja especialmente acerca na sen. Por eso taas se acorda con el público que tiene cuidado na mga counterfeit money o peke sen, particularmente el peso bill desde 20 hasta 1,000 de peso. Asigon con el Bangko Sentral de Pilipinas, Zamboanga, grande elta circulasen na rehiyon, particularmente na syudad de Zamboanga kada holiday season. Base na estatistika, ika-5 el ciudad na entero país kita alcanza na 2 billion de pesos el withdrawal. Por eso takonsiha el BSP con el mga sambuangueño que hay queda juicioso na escrutinación de peke sen, incluido con el debe escrutina. Es el clase de papel que hay usa y el calidad de imprenta por causa otro el original na peke. Escrutina también en buenamente el security fiber que color colorado y azul lang. Ang technique dyan, familiarization. Kung may ipamilya lang talaga at saka very important yung touch. Kasi kung peke, most peke, iba talaga ang materials. Ya dali abiso el BSP na konken kuhi, tiene peke sen ki ay enfrenta apropiado kaso. Kung sino nagdala sa amin ng peke, kinuha na yung address yung kung saan galing kanino. Mayroon kami mga intelligence na pupunta sa mga bahay-bahay ganyan. Pupuntahan yan saan. Dantiamento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Mas sinigpitan pa ng mga otoridad ang seguridad sa nalalapit na Torotot Festival sa Davao City sa darating na December 31. Narito ang hataw na balita ni Aileen Taclob. Magtinabangay ang Davao City Police Office ug ang Task Force Davao sa pagpatuman og igong seguridad sa dakbayan subay sa paghahimuong Torotot Festival karong petsa 31 sa Disyembre. Sumala pa sa mga otoridad, mas hugtan pa nila ang ipatuman nga seguridad human ang nahitabong pagpamomba sa Midsayap, North Cotabato niadtong Disyembre 24. Gilauman nga libo-libo ang musalmot sa maong selebrasyon apan walay kasiguraduhan kung mutambong ang presidente. Meron tayong area security, meron tayong route security para sa ating mga VIPs na mag-attend dito. And then meron po tayong mga naka-ready na mga K9s at sa mga EODs para just to see to it na secure yung area. Luyo sa mga ipatumang mga checkpoints, nakabantay usab ang SWAT teams, 911 emergency ug maski ng civil disturbance management kung adunay magpatigayon og protesta. Andam usab ang Sea and Air Forces sa Armed Forces of the Philippines. Meron din tayong augmentation from other police stations including dito sa headquarters para ma-make sure po na magiging successful yung Torotot Festival. Security kasi is everybody's concern. We will not be successful kung wala pong cooperation from the public. Ilado na ang Torotot Festival sa Davao City, maong giauhag sa mga otoridad ang publiko nga mutabang nga mamantinar ang kahapsay sa maong selebrasyon. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin muli si Rina Villamor, Kamara. Hi again, Rina. Hello again, Monica, and for news abroad. Russian emergency situation ministry divers found parts of Tu-154 military plane which crashed into the Black Sea, killing all 92 people on board. 2 pieces have already been lifted out of the sea. The ill-fated plane was on its way to Syria, carrying dozens of Red Army choir singers, dancers, and orchestra members, reporters, military servicemen, and a member of President Vladimir Putin's Advisory Human Rights Council. Defense Ministry spokesman Igor Konashenkov says a huge sea and air search operation involving around 3,500 people is being expanded. Meanwhile, China's military expert Yin Zhu says drills conducted by the Chinese Air Force on the high seas are regular, routine, legitimate military activities since it began such drills 2 years ago. The Chinese Air Force has performed various training subjects on fighting against jamming and interference, reconnaissance and pre-warning maritime patrol, sea assault and air refueling.
Sue says one purpose of such drills is to let the pilots get familiar with the airspace. The latest high-sea drill conducted by the Chinese Air Force was on December 10. Its warplanes were passing through the Miyako Strait where Japanese fighter jets closely shot decoy projectiles at the Chinese planes. In other news, hundreds of demonstrators in Berlin started a long march in support of the victims of Aleppo. They aim to trek around 4,000 kilometers, taking the migration route in reverse via the Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Greece, Turkey to Syria. The march was organized by Anna Alboth, a Pole who lives in Berlin. She thought that it was unfair that she and her family live in a warm flat and have plenty of food while the people in Aleppo suffers. She says this is the best she can do for the victims. The fall of the rebel-held East Aleppo was the biggest victory of Syria's nearly 6-year-old civil war for supporters of President Bashar al-Assad. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Rina. Ikinagulat at ikinalungkot ng mga fans at maging ng mga sikat na celebrity ang pagpanaw ng sikat na pop singer na si George Michael noong linggo sa bahay nito sa England. Narito ang hataw na balita ni Leslie Lombowen. Nagtungo ang mga fans ng 53-year-old na British singer na si George Michael sa bahay nito sa London bilang pakikiramay sa pagkamatay nito. Iba't ibang bulaklak, kandila at mga handwritten notes ang iniwan ng mga ito sa tahanan ng pop singer. I can't believe I'm standing here now today. I really cannot believe that I'm standing here and George has passed away. Anyone who knows me will know that I would be here just to pay my respects to a major part of my life. I've grown up with him. He was a songbook to the good times, the bad times, and he's brought me here today just to say thank you, George, for the music. We were listening to him in the car. Maging ang mga sikat na celebrity ay nagpahayag din ng kanilang pagkagulat at pagkalungkot nang mabalitaan ang pagpanaw ng pamosong singer. Ilan sa mga nagpost ng kanilang saloobin sa kanilang Twitter page ay ang sikat na mga talk show host na sina Ellen DeGeneres at James Corden, ang mga aktor na sina Ryan Reynolds at George Takei, at maging ang British politician na si Jeremy Corbyn. Ayon sa longtime manager ni Michael, pumanaw ang pop singer sa kanyang tahanan noong linggo dahil sa heart failure. Nakamit ng English singer, songwriter at record producer ang tagumpay at kasikatan noong 1980s sa Wham! Bilang solo artist at bahagi ng Wham!, nagkaroon siya ng ilang #1 singles sa Billboard Hot 100 chart. Kabilang rito ang awiting Faith, Father Figure, One More Try at Careless Whisper. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. Patuloy po ang Members Church of God International sa Singapore sa pagtataguyod ng blood donation drives upang makatulong sa mga nangangailangan bilang pangunahing partner ng UNTV sa mga public services. Narito po ang hataw na balita ni Robert Navoa. Naging advokasya na ng Members Church of God International sa Singapore sa pakikiisa ng Singapore Red Cross ang magsagawa ng blood donation drives tuwing ikatlong buwan. Mula 2008, ang MCGI Singapore ay umani na ng 4 Merit Award at isang Gold Award bilang aktibong blood mobile organizer. Sa ngayon, ang grupo ay nakapagbigay ng kabuuang 480 bags ng dugo sa taong ito. MCGI is really helping to save the lives of patients in the community. But it's also setting a firm and strong example for other churches, religious organizations, community groups, and corporate organizations about how much good they can do to impact the lives of patients in Singapore. Sa pinakahuling blood mobile drive ay nakakolekta ang grupo ng kabuuang 93 bags ng dugo. Ikinatuwa naman ito ng mga blood donor dahil sa isang paraan ay nakakatulong sila sa nangangailangan. Actually, after donating blood, I actually feel quite good about myself. We can save up to 3 lives, and in a way, we are prolonging life and supporting life, and I think as human beings, that's one of the most noble things that we can do. This simple action can actually make a huge impact on other people's lives, and it can actually potentially save 3 lives. So I'm actually quite amazed. Ayon kay Mr. Robert Teo, Head of Blood Donor Recruitment Program ng Singapore Red Cross,
Mahalaga ang pagbibigay ng dugo lalo sa mga pasyente na umaasa sa blood donors na madugtungan ang kanilang buhay. Ang isang blood unit ay makapagsasagip ng 3 buhay. It's not just the patients in Singapore who benefit from the blood donations. It's also the family members, the friends, the broader community who benefit from the blood donations. I think we have to bear that in mind, and hopefully this will inspire future generations of blood donors to continue to step forward to help save lives through MCGI's donation drives. Pinasalamatan naman nito ang grupo sa walang sawang pagsuporta bilang partner sa public service na ito sa loob ng 8 taon na ngayon. First of all, we definitely appreciate and are grateful to the leadership shown by Brother Eli and Brother Daniel for mobilizing MCGI's community to step forward to give blood. The fact that this is being broadcast on through the OPATH network globally, we hope that more people around the world, not just in Singapore but around the world, will learn more about blood donation. Patuloy na makikipag-ugnayan ng MCGI at UNTV volunteers sa Singapore Red Cross para sa mga nangangailangan ng dugo sa layuning makapagdugtong pa ng buhay. Robert Navoa para sa Serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Martes, December 27, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veral. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.